Kamusta na po kayo? Kamusta na ang ating mga kababayan pagkatapos ng Holy Week? Ano nga? At ilang oras na lang balik ulit trabaho ang ating gagawin ng mga kababayan. Ingat kayo sa pag-uwi. Pabalik ng Metro Manila o galing sa Manila papunta ng probinsya kung saan man po kayo nagpalipas ng Semana Santa. Ganun pa man ang ating pong pag-usapan. Alam nyo, pagka ganitong nagkamahaba ang ilang araw na bakasyon, medyo naglaylo rin ang mga balita. Siyempre, nagpahinga ang mga tao at saka busy sa kasama ang kailang pamilya. Kaya ngayon ang tanong, after ng ilang araw na bakasyon, sa tingin ba ninyo ay magpapalamig? Nagbago na? Magbabago ang mga anti-Marcos, anti-administration? Kasi noong mga nakaraang araw at hanggang bago nagbakasyon, nag-Holy Week, napakainit po ng mga batikos nila. Lalo na ang mga vlogger na identify na anti-Marcos at kanilang pinapapuran ay ang Kibuloy Duterte Group. At meron pang isa dyan na panawagan dapat daw ay mag-resign na ang ating Pangulo. Kakaiba rin Hindi mo alam kung saan sila humuhugot ng ganyan nang wala namang basihan at hindi naman sila papaniwalaan ng ating Pangulo. Kaya nga doon sa mga batikos na yan ay hindi yan nakakabuti sa ekonomiya, pangkalahatan ng ating bansa, imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino, lalo na ngayon na tayo merong malaking pagsubok na kinakaharap dito sa issue ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nakaliwat kanan ang mga warning na tila gusto talagang painitin pa ng painitin ng China ang tensyon na ito sa kabila ng ang makakalaban nila ay mundo, hindi lang ang Pilipinas. Ganun pa man, itong mga anti-Marcos, anti-administration na pinaniniwalaan ng nakakarami, ako'y nagdududa na rin na sila pro-China. Kasi wala silang anumang statement na kukondina o anumang dapat gawin na papabor sa administrasyon at laban sa China. Wala silang ginagawang ganyan. Yung Duterte, Kibuloy at saka mga vloggers nila at supporters, wala kang madidinig na ganyan. Talagang parang nagkakaisa ang kailang tinig at ang nagkukumpas sa mga vlogger nila kung sino man ang kailang financer, iisa ang linya. Halos sabay-sabay at hindi nagkakalayo ang kailang mga topic na binabatikos ang administration, iniiwas ang taong bayan, nililinlang ang taong bayan sa totoong issue. Ano ba ang totoong issue? Secret deal o gentleman agreement na itinaya yung kapakanan ng BRP Sierra Madre ng nakaraang gobyerno sa China. Kaya pala hindi na kumpuni noong nakaraang 6 na taon. At ngayon sa ilalim ng Marcos administration, nag-iba ang policy. Gusto nilang kumpunihin dahan-dahan, maayos ang barkong ito na pansamantalang isinadya dyan noong 1999 ng administrasyon ni dating Pangulong Erap Estrada para maging pansamantalang kampo ng ating militar na nagbabantay sa ayungin. Pero sa nakaraang administration pala ay meron gentleman agreement na hindi pwedeng i-deny ng Duterte, ng dating Pangulong Duterte, dahil ang umaamin in public sa mga interview ay si Harry Roque na siyang spokesman niya. Idinamay pa si Alan Cayetano na dating Department of Foreign Affairs Secretary na alam daw niya yung agreement na yan. Kung ano man po yan ay hindi yan papabor sa Pilipino. Kasi parang sumusunod-sunod lang ang Pilipinas sa gusto ng China. Ay samantalang ang barko ay sa Pilipinas, ang ayungin ay sakop ng West Philippine Sea na exclusive economic zone ng bansa. Bakit ang masusunod ay China? Kung i-develop, kukumpuni o hindi ang barko na Sierra Madre, dapat tayo mga Pilipino ang masunod. Yan ang policy at gusto ngayon ng ating military, ng ating Pangulong Marcos, ng ating pamahalaan. Kaya sa akin pong observation, sa tagal ko na nakatutok sa larangan ng politika dito sa ating bansa, itong ginagawa ng mga anti-Marcos vlogger at supporters, inililihis nila ang issue para mapagtakpan yung gentleman agreement o yung kanilang pananahimik sa issue ng China. At pinipilit nilang buhayin ngayon
Yung paulit-ulit na kahit may lumabas, sigurado kinumpo nilang yan, fake yan na pulburon video. Na maging si dating Pangulong Duterte, hindi naniniwala dyan mula pa nung araw yung pulburon video yan. Ang gumagawa nito, mga vlogger. May instruction din sa kanila para sirain, linlangin ang Pilipino at dyan pumokos. Sa halip na magkaisa ang Pilipino para panindigan ang West Philippine Sea. Para ipaglaban ang ating panindigan, ang ating property, ang ating bansa na huwag makuha ng mananakop na China. Okay? Yan po yung nakikita kong kanilang paglihis ng istorya. Kasi mula from day one na umupo si Marcos at kahit nung sila ang nasa pwesto, wala ka nadinig laban sa China. Etong pag-upo ni Pangulong Marcos magdadalawang taon na pagdating ng June, ni isang statement na pagsuporta sa ating administrasyon na laban dyan sa China, wala rin silang ginagawa. So malinaw na talagang pro-China sila. At posible na baka hindi nga lang gentleman agreement yan. Baka mayroon pang mas malalim na usapin yan na dapat hukayin. Kongreso lang ang pwedeng mag-imbestiga rito. Sa Senado, nakakaduda dahil may mga senador na pro-China rin. May mga senador na pro-Duterte. So sa Kongreso, walang ganon. Sila independent. Kanilang paninindigan kung anong tama. Kaya dapat ang Kongreso ang mag-imbestiga rito. Maliban ba sa hindi pagkumpuni ng barkong Sierra Madre, ano pa ang hiniling ng China? At ano ang kapalit? Hindi pwedeng wala kasing kapalit yan. Napakalaking business ng nandiyan sa West Philippine Sea. Bakit isinakripisyo nila? Yan ang mga nangyayari. Kaya kahit tinanong ko na magbabago ba sila, malamang hindi. Itutuloy pa rin nila ang panlilinlang, pagbatikos sa gobyerno, pagre-recruit sa mga mamamayang Pilipino, mapaniwala nila kahit sa baluktot na pamaraan. Pero hindi nila alam, matatalino na ang Pilipino, hindi magpapagamit. Alam ng mga Pilipino ang kanilang obligasyon at kung sino ang dapat nilang paniwalaan o hindi sa isyu ng West Philippine Sea. Related po sa isyong yan, sa tingin ko po, aking analysis at opinion, lalong mahihirapan ang ekonomiya ng China pag natuloy itong kanilang panggugulo sa West Philippine Sea. Dahil ang makakalaban nila mundo, hindi lang ang Amerika, hindi lang ang Canada, European Union, at marami pang bansa. Definitely, sanction ang aabutin nila pag sila ay nanggulo diyan sa West Philippine Sea. Dahil maraming negosyo ang China, nasa labas ng China. Pag sinanksyon sila, babagsak ang ekonomiya nila, magugutom ang bilyon. 1.3 to 1.4 bilyon ang mamamayan ng China. Magugutom yan pang nagkagera dahil hindi kayang pakainin ng kailang gobyerno pag sinanksyon ng malalaking mga bansa sa mundo. Mahihirapan sila. Yan ang malaking problema kinakaharap ng China. Okay? Kaya nga hindi nilang magalaw-galaw yung Taiwan na matagal ng panahon gusto nilang ibalik sa kanila dahil alam nila pag ginalaw niyon sanction din ang aabutin nila mula sa China, mula sa Amerika at iba pa mga bansa na naniniwala na kaalyado ng Taiwan. So ang Pilipinas ganoon din. Kung ano ang pagmamahal ng ibang mga bansa sa Taiwan, yun din ang pagmamahal ng ibang mga bansa sa Pilipinas. Kaya sanction din, pahirapan din ng malaking mga bansa ang China kapag sila ay nagpatuloy na manggugulo dyan dito sa Asia. Especially dahil nga sa issue ng West Philippine Sea at South China Sea.